Importanteng elemento ng ating buhay Kristiyano at pananampalataya at commitment sa paglilingkod sa Diyos is witnessing. Yung pagpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yung pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo sa iba. Bahagi po yun. That is why, kinakailangan bahagi yun ng ating Christian life as we walk as disciples of Christ, maging bahagi o maging importanteng bahagi o elemento ng ating pananampalataya, yung pong pagpatotoo at pagbabahagi ng mabuting balita kay Kristo. Kasi kung wala yon, kung hindi natin desire na mag-witness, kung hindi natin desire na magpatotoo, kung hindi natin desire na ibahagi yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, darating po yung panahon na tayo ay hihina sa ating pananampalataya. No? Hihina yung commitment natin to serve God. Because yung pong ating paraan ng pagpapatotoo at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Lalo na kapag nakita natin yung ating pong binahaginan, siniran, yung ating pong in-evangelize, ay nag-respond positively. Nagkakaroon po tayo ng accountability at lumalakas tayo at nagkakaroon tayo ng encouragement to keep on kasi mayroong mga tao na nakikinig sa iyo. Mayroong mga tao na sumusunod sa iyo. Mayroong mga tao na ginagawa kang modelo because of your sharing the good news, because of your way of evangelizing them. That is why nakapagpapalakas po siya ng ating commitment, ng ating pananampalataya. That is why it is very important, the part of our Christian life is witnessing. Pagbabahagi, proclaiming Christ and making Him known. Proclaiming Christ, ideklara natin si Kristo, ipangaral natin si Kristo at hayaan natin siyang makilala sa pamagitan ng pagbabahagi natin sa Kanya. Amen? Ulitin po natin, ano daw po yung importanteng elemento ng apoy? Ano daw po yun? Tatlo lang yun. Okay? Heat, air, and fuel. Ano yung limang elementong mahalagang elemento ng Christian life? Number 1, prayer. Number 2, word. Number 3, fellowship. Number 4, worship. And number 5, witnessing. Meron po akong illustration na gustong ibahagi sa inyo. Illustration of losing commitment and faith in serving God. Ito po ay nasa book of Galatians or Galatian Church. Sabi po doon, the Galatian Church in the beginning, sa simula, ang Galatian Church daw po ay nasa mataas ng level ng kanilang espiritualidad. Pagnanais na maranasan sa buhay nila yung espiritualidad or yung spirituality or buhay spiritual na mula sa Panginoon. But eventually, the Galatian Church, because at some point, nabawasan yung elemento ng kanila pong Christian life, ay makita po natin, eventually, their faith and commitment to serve God ay nag-deteriorate or bumaba yung level. At some point, gusto na nilang iwanan yung patungkol sa mga spiritual na bagay. Ano kayang nangyari doon sa Galatian Church? Sabi po doon sa Galatians 1:6, sabi po ni Pablo sa kanila, nagtataka ako na kayo dalinin ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa kagandahang loob ni Kristo at bumaling kayo sa ibang magandang balita. Okay? Direktahang sinabi ni Pablo, before his introduction, in his letter to the Church of Galatians, sabi niya doon, nagtataka ako, in verse 6, chapter 1, verse 6, sabi doon, nagtataka ako na kayo dalinin ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa kagandahang loob ni Kristo at bumaling kayo agad-agad sa ibang mabuting balita. Okay? Bumaling kayo. So, maybe, doon po sa height or at the peak of their yung kanilang initiative of pursuing
high level of spirituality, nakarinig sila ng ibang mga pagtuturo. No, nakarinig sila ng mga ibang pagtuturo. At ang nangyari doon, dahil nakarinig sila ng ibang pagtuturo, sabi nila, aba, parang mas maganda dito. Tingnan muna, itry natin dito, iwanan natin unti-unti itong spiritualidad na ito. Dito tayo, parang mas easy dito, mas madaling gawin. Parang mas masaya dito. Yun po yung nangyari sa Galatians. Kaya sabi niya doon, no, agad kayong tumalikod or agad ninyong tinalikuran ng Diyos na tumawag sa inyo sa kagandahang loob ni Kristo at bumaling kayo sa ibang magandang balita. But actually, sabi ni Pablo, wala namang ibang magandang balita. Kayo lang yung nagbibigay ng interpretasyon. Yung bago yung narinig ay magandang balita, another form of good news. Okay. And in chapter 3, tingnan po niyo sa chapter 3. Kaya yung binasa natin, chapter yung binasa natin is chapter 1 verse 6. So tingnan po natin sa chapter 3 verse 3. Okay, buksan po natin. Hindi ko na isulat din sa kodigo ko. Buksan natin doon sa Galatians. Tingnan po yung sinabi ni Pablo sa kanila. Galatians 3:3. Sabi niya dito, are you foolish? Mga hangal ba kayo? Sabi niya. Kasi doon sa una, in chapter 1 verse 6, nagpaalala pa lang siya. Nagtataka naman ako sa inyo, mga kapatid na taga-Galacia. Ba't andali yung tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng mabuting kalooban ni Kristo at agad kayong bumaling sa ibang mabuting balita. In chapter 3 verse 3, tumalikod na talaga sila. Kaya sabi niya, you foolish Galatian, after beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of flesh? Sabi niya sa Tagalogin natin, mga hangal kayo taga-Galacia. No? Mga hangal kayo taga-Galacia. Nagsimula kayo na merong mataas at marubdob na naisin na maranasan ang biyaya ng Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo at nagkaganon nga. Okay? Pero ngayon, bakit sinusubukan nyo? Bakit ngayon nagsibalik kayo at bumabalik kayo doon sa dating kalalagayan na ang inyong pinahahalagahan lamang ngayon ay yung mga bagay na patungkol sa laman? Okay? Mga bagay na patungkol sa laman. So at this point, nakita na ni Pablo, doon sa chapter 1, nagpapaalala pa lang siya. In this chapter 3 verse 3, nandun na sila. Yung, sabi niya, mga hangal kayo mga taga-Galacia, nagsimula kayo sa Espiritu ngayon, gusto niyong tapusin ang lahat sa laman. Hindi dapat ganon. Okay, so tuloy po natin, balikan natin yung ating pag-aaral. Okay. Yan, wala na. And, sabi niya dito, verse 3, talagang napakahal ninyo, nagsimula kayo sa Espiritu, at may nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Yan po yung translation sa mabuting balita. Nagsimula kayo, sabi niya, mga halgal kayo taga-Galacia. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon gusto niyong tapusin ang lahat sa sarili niyong lakas. So in the beginning, the Church of Galatians is depending and they were very depending on the Spirit. Every time they have in need, lumuluhod sila sa harapan ng Diyos and they pray, Lord, kailangan namin ito. Lord, kailangan namin ito. Lord, kailangan ko to. Lord, gusto kong makilala ka pa. Pero sabi ni Pablo dito, doon sa katagalan, sila ay nagnanais na ang lahat ay tapusin sa pamamagitan ng sarili nilang lakas. Ibig sabihin, maaari pong nawala na sa kanila yung prayer as being essential part of this Christian life, kinalimutan nila yung pananalangin. Maaari pong hindi na sila nag-aaral ng salita ng Diyos o maaaring nawala na yung fellowship or at some point or some important element of their Christian life. Sabi po dito, dahilan ng unti-unting pagkawala ng espiritualidad ng mga taga-Galacia,
Ito daw yung dahilan ng unti-unting pagkawala ng espiritualidad ng mga taga-Galacia. Number one po ay yung, yung from spirituality na tuon sila sa pagiging legalistic. Okay? Naging legalistic. Ganito. Yung issue po dito sa chapter 3 is about the issue of circumcision. The issue of circumcision. Kinakailangan lahat kayo, kung gusto nyo maging ma-justify ng Diyos, kinakailangan magpa-circumcise kayo. Which is hindi po yun yung mabuting balita ni Kristo, kasi ang tunay na pagtutuli ay sa pagbabago ng puso sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo, sa pamagitan ng pagpapasok natin ng Banal na Espiritu sa ating puso upang siya maghari dito. Pero yung po yung pinagbalingan ng mga taga-Galacia. So, una, becoming legalistic. Number two, becoming focused on material things. Okay? No, mas na-focus sila sa material things. At the beginning of their faith, they bow down and kneel before God and ask everything from God. Pero nung inangat ng Diyos ang kanilang buhay ng taga-Galacia, mas na-focus ang kanilang kaisipan doon sa mga material na bagay. That's why sabi ko nga nung nakaraang linggo, natutuwa yung Diablo kapag maraming Kristiyanong pinagpapala. Sabi niya, bakit pastor? Kasi alam ng Diablo na kapag may Kristiyanong pinagpala, meron na namang bibitaw sa pananampalataya at commitment sa paglilingkod sa Diyos. Kasi at some point, yung material blessing po will cause many Christians para bitawan yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa atin po, hindi ganon. Amen? The more na pinagpapala tayo ng Diyos, the more na niniyayakap natin ang Panginoon. Amen? The more na binibless tayo ng Lord, the more na aakapin natin siya. Amen? Amen. Yung taga-Galacia po, hindi ganon. Salamat, hindi tayo taga-Galacia. Taga-Fairview tayo. Amen? Taga-Tia Fairview tayo. Glory to God. So, una, they becoming legalistic and becoming focused on material things. They become compromised to the easy way of living. No? They become compromised to the easy way of living. Mamaya po, i-discuss natin what is easy way of living. Sabi dito, another, compromising to the easy way of living, they join the brotherhood of circumcised. Kasi po noong panahong yon, inudyukan sila ng mga circumcised group. Sabi niya, dito kayo sumali sa amin. Sapagkat kami yung tunay na blessed. Kami yung tunay na blessed. Meron kaming special privilege kasi circumcised kami. Narinig ito ng taga-Galacia, kaya nung narinig nila yon, they want to join the brotherhood of circumcised people. Sige, sali tayo doon, may special privilege pala. May special privilege pala tayo. Sige, yung mga hindi pa circumcised, magpa-circumcise na para ma-enjoy natin yung privilege ng mga circumcised people. And makikita po natin dito na yun yung kanilang naging basihan kung bakit iniwan nila yung kanila pong pananampalataya at yung mataas na level na kanilang espiritualidad at bumaling silang muli doon sa pamamaraan sa pamagitan ng kanilang sariling kalakasan. That is, sabi doon, joining the brotherhood of circumcised people is the way for them to get the privilege of easy way of living. Maybe the circumcised group of people, sabi sa kanila, pag dito ka, no, pag dito ka sumali sa group namin, merong diskwento. Pag bumili ka ng bigas, sa halip na 60, may bawas, 59 na lang. Di ba? Malaking privilege po yun. Pag bumili ka nagpagasolina ka, dahil kasali ka sa circumcised group of people, pag bumili ka, nagpagasolina ka, sa halip na 63, magiging 60 na lang, may discount ka na 3. Okay? So ito po yun, nakita natin dito. And ito po pagkakataong ito, the Galatian church, that's why the Apostle Paul is very stern in giving warning to the Galatians. Sabi niya,
huwag kayong magpakahangal. Nagsimula kayo sa pagiging mataas na level ng espiritualidad. Huwag niyong ipagpalit sa mga bagay na nauukol lamang sa laman. So, stern ng kanyang warning sa Galatian. And this also our illustration of the Galatian church. Makikita po natin na sa Biblia po ay meron din pong binanggit na mga bagay na kung saan ay dapat maging aware tayo as Christian. If you are reading your Bible in Revelation chapter 13, pag sinabi pong Revelation chapter 13, it's about the beast o yung halimaw na binabanggit. Sabi doon, in the beginning of chapter 13, meron po doon binabanggit na unang halimaw. And at the middle of that chapter, binabanggit doon yung second beast na kung saan ini-impersonate niya yung unang halimaw. Okay? Yan. Pag i-connect po natin siya. Yung pangalawang halimaw, which is impersonating the first beast, ay dumating. At sabi doon dumating siya because he is, pinoproject niya yung first beast. The people around them are forced to worship that beast. So kinakailangan sumamba kayo kasi ito yung totoo. Ito yung totoo, ito yung Diyos ngayon. That's why even the Christians, sabi po doon, pwedeng ma-deceive at pwede silang sumamba doon sa halimaw na yun na nagpapakilala na siya na yun dapat sambahin. Sabi po doon, sa pagdating ng halimaw, meron siyang dalang pantatak. Tanda po niyo, mark of the beast. At yung pantatak na dala ng pangalawang halimaw na yun na nag-aanyo, ini-impersonate niya yung first beast, ay meron pong pangako. Ano po yung pangako? Na sino mang magpapatatak nung sa dala-dala niyang pangtatak, Revelation chapter 13, ay siya lamang magkakamit ng easy way of living. No? Yung hindi magpapatatak, so magtiis kayo, magdusa kayo, hindi kayo pwedeng bumili. Wala kayong privilege, just like the privilege of those who have the mark of the beast, those who accepted the mark of the beast, yung tumanggap ng tatak ng halimaw, sila lamang yung may privilege para maranasan yung easy way of living. Yung wala sila ng pribilehiyo na yon. Wala sila ng pribilehiyo na nararanasan ng mga nagpatatak. Pero take note, yung pong nagpatatak at tumanggap ng tatak mula doon sa halimaw, ang kapalit po doon ay ang pagtalikod nila dapat sa kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos. Amen? Tatatakan kita and you have the privilege to enjoy the easy way of living. Pero ang kapalit na ito, you have to turn back from your faith to your God. You have to turn away from your faith to your God. Because ako naman yung Diyos, ako din yung Diyos, sambahin mo ako. Okay? Ito yung aking tatak and you have all this privilege. It's a way of living. So ito po yung binabanggit sa Revelation chapter 13. Pag hindi po natin naunawaan ito, okay? Pag hindi natin naunawaan yung Galatia, at hindi natin naunawaan yung sinasabi sa Book of Revelation, it is easy for us to be deceived. Kasi in our world today, nandiyan po yung New Age movement na kung saan ipinapangako nila, katulad din ng pangako ng Diyos, dito na kayo, dito, may worship din tayo, may fellowship din tayo, may brotherhood din tayo. And plus, the extra and the special privilege that you will enjoy the easy way of living. Dito na kayo, iwanan niyo yung tunay na yung paglilingkod niyo sa sinasabi ng Diyos. Okay? So makikita po natin, ano yung mga bagay na to that we should be aware? Ano yung mga bagay na ito that we should be aware? Okay? Sa ating pong kapaligiran na yun, ang dami nag-aalok ng mga pribilehiyo. Diba? Sometimes, andali nating maakit sa privilege. Lalo na pa iba, may pinapangako. Oh, dito ka na, sumali ka dito. Kasi may worship din naman kami, may fellowship din naman kami. Pag sumali ka dito, may plus factor. Okay? Pag pumasok ka doon sa ganyan, may discount ka.
Pag dumaan ka sa checkpoint, exempted ka. No?